Isang long wrist locator, tripod antenna. Ito pa rin po yung aurameter na napakahalaga po lalo na kapag nagsimula na po tayo maghukay. Lahat po ito bala-bala, o ano pa rin po yung ating babala, yun pa rin po yung ilulocate ng ating tripod antenna maging aurameter. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, mga katiits. Ito pa rin po yung pinusuan ng ating pong isang katiits mula po sa Cagayan de Oro City. Isang long wrist locator, tripod antenna, at ito pa rin po yung aurameter na napakahalaga po lalo na kapag nagsimula na po tayo maghukay. Yan. At sunod pa rin po, nakaka-idinimo yun pong isang pares na single antenna mula po sa Sorsogon at mula rin po sa Agusan del Sur, at ito naman po ay sa Cagayan de Oro. Yan. Ito po mga katiits, mga kababayan, isang aurameter at isang tripod antenna. Yan po yung tripod antenna na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Yan. Lahat po ito bala-bala, o ano pa rin po yung ating babala, yun pa rin po yung ilulocate ng ating tripod antenna maging aurameter. So mga kababayan, mga katiits, muli nyo akong samahan sa request pa rin po ng ating isa katiits na ito po ay i-demo. So ito po ay dalawa may-ari, isa po sila ng lugar, kaya sabay na po silang ipapadala at sabay na rin po sila sa pag-demo. Ito mga katiits, mga kababayan, ito pong long wrist locator, tripod antenna. Ito po yung pang long distance, pang malayuan, na kung ano po yung ibinala, yun po yung ilulocate. Tuturo, hanapin pa rin po ng ating tripod antenna. So dito pa rin po yung balahan. Yan. At pag magbabala po kayo dyan, tulog nyo lang yan. Ito po yung 24 carats na gold ring. Tulog lang yan. At kung malaki po yung inyong bala, ay huwag nyo na po pakahigpitan. Ito pong ating paklog. Ayan. So ito pa rin po yung bearing, and then mahalaga pa rin po yan na dapat hindi nagbibigil, kailangan matining yung ikot nya. So mahalaga pa rin po ito, yung papahid pa rin po ng dulo natin ay huwag kakalimutan. Ito pa rin mga kababayan, mga katiits, 18 carats so the gold ring, gamit po ang tripod antenna na may bala po siyang 24 carats na gold. Ayan. Napagamit mo pa rin po ng long wrist locator, tripod antenna, mahalaga po na kailangan pag itinaas mo yan, tamang taas, balansin na po yan, pantay na po yan, tungo ng konti. Ayan, tungo ng konti, at huwag masyadong malayo sa dibdib. Ayan, mahalaga po yan kapag itinaas mo, tamang taas lagi, tungo ng konti, yung lagi makakates yung gawin, at lubayan lang. Huwag po natin kukontrahin kung ano po yung pag-ikot ng ating locator, kung saan po siya magtuturo, ay dapat lulubayan nyo lang, huwag nyo po silang kukontrahin. Napakahalaga po yan sa paggamit po natin ng anumang klaseng locator, maging yan po ay battery operated at manual. Ito pa rin mga katiits, mga kababayan, paggamit pa rin po pagtaas ng ating tripod antenna. Ganyan po yan, pag itinaas po yan, automatic na tuturo po agad yan. Kaya ganyan lang po yan. So lagi nyo pong praktisin, lagi nyo pong sanayin yung sarili nyo sa pagtaas, mapakiramdam, at damahin yung paggalaw, pagpitik po ng antenna natin papunta po doon sa Aura na Gold. Mararamdaman po natin yan. Kapag hawak na po natin ang locator, kailangan na dyan na po yung pakiramdam. So lalo na kapag marami po diyang Aura na Gold na lumalabas, kailangan po yan, pakikiramdaman nyo po yung paghila sa kanan, paghila sa kaliwa. At kapag ginagamit po natin ang locator, pakikiramdaman po natin yung antenna kung mayroong itinuturo sa unahan, sa kaliwa, o dito po sa ating side. So ito pa rin, ganyan pa rin po yan, tripod antenna. Yan. Yan, ito pa rin.
Yan. Ito pa rin po yan. Ito po yung ating triple antena. Ayan. Kapag sanay na kayo mga katiits, kapag gumamit po kayo ng locator, yan po ay parang isang laruan na lamang. Ayan. Yun na po yan. Tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. At kailangan panatilihin nyo po yung ground nyo. Kapag meron po kayo locator, lalo bago pa lang po kayo mag-aaral, magpa-practice. So, huwag nyo muna pong ipapahawak sa iba. Halimbawa, nag-aaral ako, yung isa na makasama mo, testingin ko, huwag muna po yun kasi bubuo ka pa po ng ground doon. At yung locator mo, para maging kamay mo, may pagkaloob sa iyo yung ground, ay hindi po magpabago-bago. Lalo na kapag pinahiram mo doon, hindi pagganap na nasa iyo yung ground kasi nandiyan pa po yung locator na pinag-aaralan natin. So kailangan sa iyo muna po yan. Huwag muna po nating ipahiram lalo na kapag tayo nag-aaral pa lamang. Ito pa rin mga katids. Ayan, doon pa rin. At dito po itatapatan ko. Kapag tinapatan po yan, ang ating po triple antena, yan po yung magiging reaksyon. Ayan, basta natapatan po yan. Kapag ikot po ng ating triple antena, yan po ay pa-counterclockwise. Ayan, yan po yan. Pakaliwa, lalo na kapag gold po yung ating bala. At kapag natubig naman po at walang bala, ay volume ng tubig ang ilulukit po ng ating triple antena. Ayan, ito po yung pinusuan ng ating sa Katids mula po sa probinsya ng Cagayan de Oro City, long range locator triple antena. So, ito pa rin mga Katids, muli ko pa rin pong i-demo itong aurameter na pinusuan pa rin po ng ating sa Katids. Kasama po ito sa aking ipapadala. Ito po yung aurameter na kapag hindi mo rin siya pinalahan, volume po ng tubig ang ilulukit po niya. So ang kagandahan dito mga katids, hindi po siya nakadirekta na kung ano po yung ating ibabala sa gold ay direkta na po siya nakalagay. Hindi po yan, kasi pag idinirekta ko po yan sa gold lang po natin magagamit. Paano kung gusto mong hanapin yung platinum, yung diamond, ay hindi mo na po magagamit yan dahil nakadirekta na po yung gold. Yun yung kagandahan na kapag ang locator ay bala-bala, kaya pagpipili ka kung ano yung bala na gusto mong hahanapin o ilulukit. Dito pa rin mga katids, mga kababayan, ito po yung aurameter na lagi kong inuulit, ay napakahalaga po kapag nagsimula na tayo magkukay, naituro na ng locator at alam na natin kung nasan yung detection. Bago natin bungkalin yung lupa, galawin, estimate natin yung lapad ng deteksyon, tapos estimate natin yung lalim, kung gaano kalalim yung hukay natin, at saka tayo magsisimula maghukay kapag alam na natin yung estimate na lalim. So kapag lumalim na mga katids, itong aurameter, yan po yung kailangan na kapag malalim na po yung hukay natin, lalo na kapag yung tamang estimate na binibigay po ng magnetic wire, ito ng aurameter na siya yung huhuli sa aura ng gold na kung saan siya lumalabas. Dahil kapag tinapatan po natin gamit ang triple antena at tumama na po siya doon sa tamang lalim, napalampas na tayo o sakto po doon sa halimbawa 10 meters ilalim, ay hindi na po iikot ang locator at magiging aurameter hindi na siya titindig ng at counterclockwise, kundi magbibigay po siya ng direksyon kasama ang locator kung saan po tayo magdidrift. Yan, ito po yung kalagahan ng isang aurameter. So ito pa rin mga katids, mga kababayan, na kapag ito po ay tinapatan, katulad pa rin po ng dinimo mula po sa Agusan del Sur, na gayon po yung kakayanan na magagawa po ng aurameter. Ayan, dyan pa rin po siya bumabagsak. At kapag tinapatan po ito, ang ating pong aurameter ay magka-counterclockwise. Yan yung pagkakaiba
na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Lahat naman po marami gumagawa, so iba po yung pamamaraan ko sa pagbuo, paggawa ng mga ganyang klaseng locator. So mga kababayan, mga ka-TH, muli po maraming salamat mula po sa Cagayan de Oro City. Ito po yung long range locator triple antenna at ito naman po yung aura meter. So maraming salamat po at higit po shout out po sa inyo lahat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-TH, hanggang sa muli po.